everyone. A blessed evening to all of you. My name is Sister Bonnie, Sister Bonbon, Sister Strawberry. Ako po lahat ninyo na sister ng bayan. Charos. And before we start, let's close our eyes and pray for this exhortation. Hallelujah, Lord God. Thank you that you gave me this opportunity and the honor to use my voice on your behalf, saying your message and your word to all of my brother and sister in Christ. Give us eyes to see you as the one true King. Scriptures say the most of creation already acknowledge that you are sovereign. I am praying that all I will say comes from you, not from my own understanding, not from my own knowledge, because all of this is coming from you. So please lead me to join in lifting you high. And I pray that all of us doing that will grow our faith and character. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay dumako sa ating aralin. Pakikuha po ang ating mga Bible at buksan po natin siya sa Mateo chapter 18 verse 9. Ang napili ko pong version is MBB tag. Akin pong babasahin ang Mateo chapter 18 verse 9. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itatapon sa apoy ng impyerno. Ang scripture na to ay ginamitan ng figure of speech, which is kung babasahin mo siya in literal, hindi naman sinabi to talaga na tanggalin mong iyong mata, kundi pinapakita rito na isa tong paalala sa atin na ang mata natin ay pwedeng maging sanhi ng ating pagkakasala. Kaya naman binigyan tayo ng awareness ng ating Panginoon na tayo mismo bilang isang nakakapakinig, nakakaalam at nag-aaral ay lumayo sa kasalanan. I choose this scripture because people nowadays believing in kung ano yung nakikita nila sa social media, sa mga taong nakakasama nila, pinaniniwalaan nila kung ano yung paniniwala din ng iba. Kasi yun yung trending ngayon. At the same time, kung ano yung mas in para sa kanila. Which is, they are believing that, diba na yung mga bagay na yun is makakatulong sa kanila. Kumbaga, worldly thing nga talaga. And, ang topic natin ngayon is about evil eye. Yes, narinig ko lang din siya sa mga friends ko. Kasi, sila ay mga Gen Z, new generation na tinatawag natin. I have a friend na gusto niya bumili kami ng evil eye necklace, which is para daw cast away daw yung mga bad luck and hindi daw ma-jinx kung ano yung meron kami. And habang sinasabi niya yun sa akin, nagpipray ako kay Lord na paano ko i-respond yung sinasabi niya na hindi ko siya ma-offend and para masabi ko sa kanya yung stand ko as a Christian. Yun. Ang naging reaction ko sa kanya as a born-again Christian who always study what inside the Bible, tinanong ko siya, why do we need to buy that? Sabi ko sa kanya, do you believe that thing can help you? Sabi ko. Kaya kinausap ko siya na bilang kaibigan and in a godly way. Sabi ko sa kanya na ano ba yung unang utos sa Ten Commandments? Sabi niya sa akin, wala siyang naisagot kasi hindi niya alam yung Ten Commandments. Pero sinabi ko sa kanya na diba ang unang utos dun, walang ibang Diyos kundi ako lamang. Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, oo nga no, sabi ko. Kasi, by believing in that thing, ibig sabihin, you are worshiping it also. Sabi ko sa kanya. Diba dun pa lang, nagkasala na tayo. Kung maniniwala tayo dun sa bagay na yun, na makakatulong siya para hindi ma-jinx yung blessing na meron tayo. Ibig sabihin, naniwala tayo dun sa bagay na yun, dun pa lang nagkasala na tayo. And I advise him, instead of believing in other things,
Trust God and pray always because God sees what inside of your heart. Sabi ko sa kanya, people look at the outward appearance but God look at the heart. Sinabi rin yun sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Bakit ko to sinasabi mga kapatid at bakit ko to sinishare? Kasi bilang isang Kristiyano, ito yung kahalagahan na alam natin kung ano yung nilalaman ng Bible, ng Biblia. Kung ano ang mensahe sa atin ng Panginoon. Kasi maraming taong mai-encounter natin araw-araw at araw-araw susubukin tayo ng mga taong yun. At the same time, yung mga nakikita natin, naririnig natin, at maaari nating magawa is makakadulot ng pagkakasala. Ngayon nga lang social media ko. May nabasa ako dito na pwede naman bumili ng ganyan nang hindi minamay day. Well, that sound toxic. Kaya nga my day kasi it make our day. Pera nila yan, success nila yan. Hanggat walang naapakang tao, it all good. Kung problema yan sa'yo, well, insecure ka sa success ng iba. Diba? Yun yung sinasabi nila na gano'n. Paniniwala ng mga taong makamundo. Pero kung ako yun, bilang isang naniniwala at nakakapakinig ng salita ng Panginoon, ang perspective ko sa ganitong bagay is kagaya ng sinabi sa pulpit na hindi lahat ng sinishare mo or yung pinupost mo is nakaka-bless sa iba. Minsan na yun pa yung nagdudulot na magkasala sila kasi nga ang mata natin ay makasalanan. Kung ano yung nakikita natin, nagbubunga siya at nanganganak siya ng kasalanan. Kagaya ng pagpo-post natin ng masasarap na pagkain sa social media, sa Facebook, sa Instagram, pagpo-post natin ng magaganda nating larawan at masasayang moment natin sa buhay. Para sa atin, blessing sila at walang masama doon kasi, diba, nakatanggap tayo ng blessing. Pero, para sa mga taong nakakita nun, ito ay nagdudulot ng hindi maganda sa kanila. At the same time, yun yung nagkukos na magkasala sila. Kagaya ng for example, nag-post ka ng bagong cellphone. Kagaya ko, nag-post ako nun, sakto yun yung message sa pulpit na yung mga pinupost natin, diba? Blessing siya para sa akin, pero para sa iba na nakakita na, wow, may bago siyang cellphone. Paano kaya ako makakabili ng bagong cellphone din, kagaya niya? Nag-iisip yan ng bagay na pwede niyang magawa para makakuha siya ng ganun na kagaya ng nakuha mo or kagaya ng nakuha ko. So, yung iba, focus na pwedeng magnakaw, or yung iba naman, magbibenta ng kung ano, diba? Kung iisipin mo, yun yung nagdudulot ng pagkakasala sa tao. At yun ang sinasabi sa atin ng scripture na ang mata natin is nagdudulot ng pagkakasala. At bilang nakakapakinig at nakakaalam ng salita ng Panginoon, dapat natin iwasan yung kasalanan. Dapat natin iwasan yung pagkakasala. I am saying this because as a born-again Christian, we are now models and the light of this world. Because we are the one who mirror Jesus Christ to all the people. And many people will test our faith every day and make us feel that we are really need to conform to them. But we really need to stand by our faith. When we encounter something like this and do our parts and say and share the word of God with the people we love, yung mga people na nagkikare tayo, always remember that we are here to win the soul and not to argue with them, but to give them the insight into the biblical point of view, and God will move in their lives to know what is right and wrong. So, maraming salamat mga kapatid sa pakikinig. Sana ay may napulot tayong magandang aral sa maikling short exhortation na to, and maging aware tayo sa ating mga ginagawa bilang isang Kristiyano. At the same time, pasabi din natin to sa mga taong mahal natin sa buhay. God bless us all and have a blessed night, everyone. Thank you.